Ilang mga basura o malaking bulto ng basura sa Metro Manila inanod po sa Ilog Pasig habang merong 27 truck ng basura ang nahakot dyan sa may bahagi ng EDSA pagkatapos yan ng malawakang pagbaha. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bomboy sa Cotoner. Tuloy ang clearing operations ng Metropolitan Manila Development Authority sa mga basurang napunta ng inanod ng malalakas na ulan at pagbaha sa Metro Manila itong mga nakalipas na araw. Sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III na bagaman hindi naipon ng matagal ang mga basura sa ilang lugar matapos ang pagbaha, marami naman dito ay mga napunta patungo sa malalaking daluyan ng tubig kabilang ang Ilog Pasig. Dahil dito, patuloy ang pagtugon ng MMDA sa mga basurang naiipon sa mga waterways matapos ang sunod-sunod na pag-ulan. Ayon kay Torre, agad na dinedeploy ng ang mga tauhan ng MMDA matapos humupa ang baha upang hakutin naman ang mga basurang naiwan sa mga kalsada at iba pang lugar. Sa bahagi pa lamang niya ng EDSA, nasa 27 truckload ng basura ang nahakot ng ahensya nitong mga nakalipas na araw. Gayunman, binigyan din ni Torre na hindi dapat nakabatay sa bilis ng paghakot ang pagiging epektibo ng garbage management. Mas mahalagaan niya na mabawasan ang mismong dami ng basurang nakokolekta sa mga lugar na dapat ay wala namang basura. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging kasagutan ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Sa yung monitoring po ninyo? Hindi na siya naipon. Sa lakas ng ulan, lumutang lahat, pumunta ng Ilog Pasig. Kaya ngayon, simple lang, silently, we're cleaning the Ilog Pasig dahil ilalagay na namin nun ang trash keeper. Kasi totoo yan, hindi naman pwedeng itago, nakikita ng tao yan. Napakarami nga ng lumulutang ng mga basura sa Ilog Pasig mismo. So, nandun, dahil sa sobrang lakas at sobrang bilis ng pagtaas ng tubig, inanod lahat. So, wala na siyang oras para mambara ng mga maliliit na mga tributaries nandun sa pinakamalaki nating waterway napunta. Pero yung mga baha-baha na nangyari dyan sa EDSA, ganun uli. Pagkatapos nung baha sa EDSA, nung flash floods, ang nakuha namin dyan is parang 27 trucks. Ang nakuha namin dyan na basura, dyan lang sa mga flash floods sa EDSA na iniwang basura. 3 days ago, yung itong malakas na pagbaha. So pag-subside, dahil nag-subside siya gabi. So nang mag-subside siya ng gabi, deploy agad ang MMDA ng mga tao. Kaugnay nito, nilinaw rin ni Torre ang saklaw ng MMDA Hotline 136. Ayon sa opisyal, maaaring makatanggap ng tawag ang hotline mula sa iba't ibang bahagi ng bansa maging sa Mindanao. Gayunman, kung MMDA ang inaasahang tutugon, tanging mga insidenteng nasa loob ng Metro Manila at saklaw ng jurisdiction ng ahensya ang maaari nilang aksyonan. Muli, ang tinig ng Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III. Ang 136 ay isang landline. Okay? That is a landline assigned to MMDA since 2002. Okay? 24 years na ang number na yan. So anywhere you are in the country, or even abroad, pwede kang tumawag sa 136, mararating mo. Pero ibig sabihin, ang sasagot yan ay mga employee ng MMDA at ang saklaw ng MMDA Metro Base ay Metro Manila. So ibig sabihin, ang responde ay pwede lang naming makontrol yung Metro Manila cover lang. Yung kung saan lang kami merong facility. Samantala, bukas naman ang House of Representatives sa anumang adjustment o amendment sa panungkalang 2027 National Budget, lalo na kung makatutulong ito sa mga programang pang-infrastruktura at flood control. Ito ang sinabi ni Parañaque Representative Brian Yamsuan kasunod ng pagsusulong ng Metropolitan Manila Development Authority na maisama sa 2027 budget ang pondo para sa isang komprehensibong drainage at flood control master plan para sa Metro Manila. Git ng mambabatas, mahalagang magkaroon ng science-based master plan upang maging maayos at sistematiko ang pagpapatupad ng mga flood control projects sa iba't ibang lugar. Sa pamamagitan anya nito, may iwasan ang favoritism sa pagpili ng mga lugar na bibigyan ng proyekto at masisiguro na walang lugar na may iwan sa mga programa laban sa pagbaha. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging kasagutan ni Representative Brian Yamsuan sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines.
Feasible po ba ito na madagdagan pa or mas maging focus po ito, lalo na isa rin naman ito doon sa flood mitigation na ginagawa ng MMDA and DPWH? And Mag-adjust. Pwede kang mag-amend based dun sa pangangailangan ng bansa natin at lugar, di ba? Nakita natin ito nangyari because of what happened, di ba? Kita mo, buong Metro Manila, grabe yung tubig na bumagsak. Nakita natin yung naging dilubyo ng ating mga kababayan. So, kami open sa Congress to amend anything that will really help and solve the programs. Yung mga problema natin ngayon. Kumbaga, kami willing kami dyan. Kaya nga, may bicameral pa, kaya pwede pang pag-usapan lahat to eh. Hindi pa naman cast in stone tong national budget natin. Nandun pa lang tayo sa period of, di ba, interpellation ng lahat ng mga pagtatanong dun sa bawat ahensya. And I think, kami, even I think kahit sila Chair Mika Swansing, open yan dun sa, even the leadership's open to amendments, lalo na pag makakatulong dun sa mga programa. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!